So yan mga kagulay, sa magandang umaga. Ayan, so update ako dito sa aming area dito sa Bungabon, Nueva Ecija. At ngayon papakita ko sa inyo yung siling Taiwan dito ni tatay, yung ginagamitan niya ng growers bet sa mga nagtatanong. So wala na tayo masyadong intro dahil umuulan kasi mga kagulay, so madalian tong ating pag video. So ito makikita nyo mga kagulay, yung medyo madamo na yan. Ayan, makikita nyo mayroon tanim na okra na yan. At dito, ito yung dati kong pinagsitawan sa likod ng aming bahay, ay may tanim na pong siling Taiwan. So ito po yung ginamitan ng growers bet simula pa po nung una. Ayan, so ito yung siling Taiwan. Kung makikita nyo yung ating siling Taiwan, wala naman masyadong naging pinsala dahil sa masyadong malakas na hangin. So kanina alas 12 lang po nagkaroon ng hangin dito nung nagkaroon po ng signal number 2. So signal number 3 wala pong problema dahil wala pong hangin. At sa ulan bugso-bugso lang. So kagabi lang po nagkaroon ng hangin. At yung iba nakasandig na pero wala pa kasing siyang tali. So ito na po siya yung iniispira ng growers bet 1000 plus. Ayan. So punta tayo dito sa talungan ng aking pinsan. So ito nga pala yung medyo dumapa kaninang alas 12 dahil malakas nga po ang hangin. So nung signal number 3 hindi siya dumapa. So ngayon lang ito dumapa nung signal number 2 dahil nga yung ating bagyo ay magpas na nga at nasa gawing Pangasinan. So marami po siyang bunga kaya lang medyo lumatag siya. Yan. So yun yung mga nagbabangon ngayon. So puntahan natin. Okay. Ayan, so shoutout sa mga nagbabangon ngayon. Nagbabareta. Ayan, so ito po yung iba. Ha? Ba't kailan ba pitas ito? Ay, mamaya din ba? So mamaya din pala ang harvest ito. Ito, yung mga ibabangon pa ngayon. Bumagsak ano? Ayan, so tatlo sila nagbabangon ngayon. Ayan, so ginagawa, meron pong mga tigahawak at meron pong isang nagbabareta. So tinatali po sa mga poste po na yan. So mamayang hapon po sana yung harvest nito. Kaya kailangan po may bangon. So napakadami pong bunga. Ayan, Calixto F1. So ngayon lang po yan. Kasi yung nung nag-signal number 3 makakagulay dito sa amin ay unang tumama po sa bundok ng Sierra Madre. So ayan po. Kasi yung bagyo makakagulay ay counterclockwise. So dumaan po ito ng Nueva Vizcaya at Isabela. So andito yun. So ang naging unang tama ng hangin ng mga kagulay ay nasa Sierra Madre, kaya basag yung hangin. So wala po kami naramdaman na hangin dito nung nag-signal number 3 dito sa area namin. So ngayon signal number 2 dahil ang Pangasinan po ay nandito. So yung nanggagaling na hangin dahil pabalik nga yung ikot ng bagyo. Kaya anong nangyayari dito po nanggagaling ngayon ng hangin diyan sa gawing Kabanatuan kasi counterclockwise po ang ikot. So nung nandito pa siya, unang tinamaan po yung bundok ng Sierra Madre, kaya hindi namin gano'n naramdaman yung hangin dahil nga dahil sa bundok ng Sierra Madre. Pero dito sa mismong kabilang bundok na yan, sa Baler, ay yung po talaga ang napinsala din ng napakalakas na hangin. So dito ngayon lang namin naramdaman, kanina alas 12 yung malakas na hangin, kaya makikita nyo yung mga ibang gulay dito, yung mga dibalag, mga nagbagsakan. So dahil medyo may kataasan na nga yung talong, medyo saluhin niya na talaga yung hangin. At kung mapapansin nyo, wala siyang pahalang na tali, kaya yun, nag-abot-abot yung mga poste. So nagdagan-dagan na siya. So napakadami niya pong bunga dito sa ilalim. Ayan, makikita nyo. So mamaya pag naibangon nila yan, haharbisan na po nila agad yan. Kasi hindi naman po maharbisan to nung nakadapang ganito kasi masisira na. So mas maganda rin mga kagulay na
maibangon agad to hanggat malambot yung lupa. Kasi kung mahayaan nyo lang po na nakadapayan at tumigas na yung lupa, masasaktan na po yung talong pagka binangon. So mas maganda po niyan na malambot pa yung ibabaw ng lupa para yung ugat na maliliit hindi po basta-basta mapuputol at magkaroon ng problema sa kanyang pag-uugat. So yun mga kagulay, yung update ko sa siling Taiwan. Ayan. So yung siling Taiwan kung bagong tanim, naka-isang spray na rin po sa Growers Bet Bond. So di medyo dinaanan din siya ng tubig. Tignan lang natin kung makaka-recover doon sa ating gagamitin na foliar. So yung kasing foliar, meron na rin siyang fungicide. Kaya maganda na gamitin natin to para mapakapal niya yung kanyang dahon at hindi po magkaroon ng yellow spot dahil nga sa pag-uulan. Maluluto rin po kasi ang ating mga dahon kung babad po sa tubig. So ito, Growers Bet, makikita nyo wala naman siyang yellow spot, berde. Ayan, so yun mga gulay, hanggang dito na lang aking video. Talagang yung oras natin ngayon ay madalian yung ating pagkuha dahil nga yung ating area din sa Sulapay may talim na sitaw, meron din po tayong ibabangon doon.